hearts to the Lord, our mind, our spirit, our all in all to the Lord. This morning ay hinihingi ng Panginoon ang iyong atensyon, ang iyong focus, lahat-lahat ngayong umagang ito. Let this song be a reminder to us, for us, na ang Panginoon lamang kayang-kayang mag-purify ng ating mga puso, maglinis ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Praise the Lord. Praise.
ay siguro Tuesday. In line with the Strength Regained series, ang title niya ay galing sa akin. Daw, ba't na? What's next? Tanongin ka katabi mo, daw, ba't na? Anong sunod? Ano? So, maaaring siguro ay isipin niyo po ay kayo ay pagod na rin. Ano? Marami na rin po kayong hirap at pagod at pawis. Pero, kaya po tayo nagtitipon lagi sa simbahan ay para saan? Para magpalakasan. Amen? Amen? Kaya po dito po tayo makinig ng salita ng Diyos. I will read from 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 10. Salitan po tayo sa pagbasa. Verse 1, sabi po dito, kailangan ko pang magmalaki kahit wala akong mapapala dito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. Verse 2, hindi ko lang matiyak kung isang kapitain lamang o tuloy na pangyayari, ang Diyos lamang ang akala. Verse 3, alam ko ang taong yun ay dinala sa paraiso. Hindi ko lang alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Tanging Diyos ang nakakaalam. Verse 4, ay siya ng mga bagay na hindi tayo kinarapan sa salita at hindi maaari sa sarili. Verse 5, ipagmamalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. Verse 6, Verse 7, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamakamang mga bagay na nasaksihan ko, ako ay binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Verse 8. Verse 9, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak ko ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Verse 10, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Amen. Palakpakan muli natin ang salita ng Diyos. I want you to note verse 10. Sabi ni Paul, I delight in weaknesses. Meron ba natutuwa sa inyo sa mga kahinaan? Meron na ba sa inyo ganon? Hindi ka natutuwa mga kahinaan. Ano pa ang weaknesses? Ang pag-aaralan po natin ngayon is very common, pero maiksi na ang ating pag-aaralan. Ano po? So, ano ba yung weaknesses? Saan ba ito nagmumula? What is the source of such weaknesses? Na sinabi ni Paul, the power of Christ made perfect in weakness. Anong weakness ang magpe-perfect sa power ni Christ? And also, ang weakness ba ay galing sa kaaway or galing sa Diyos o pareho? And also, what is the purpose of such weaknesses? May goal ba or main aim kung bakit meron tayong mga kahinaan? Amen? So, bakit po natin ito inaaral? Is dahil kapag alam natin ang mga bagay na ito, nare-remind po tayo na sa katotohanan ng salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas to live and endure and often even to thrive in the midst of many weaknesses. Amen? Kaya po inaaral natin ito. Amen? Gusto niyo po ba mag-aral? Amen. Okay. So weaknesses. What are the weaknesses na tinutukoy ni Paul? Sabi ni Paul in verse 9, my power is made perfect in weakness. Last time, ang topic natin is pwede bang magyabang? And then, anong topic ni Teacher Christy? Kung inyong naaalala?
Wanted kalakasan, right? So, now, what are weaknesses? Sabi dito ay, may binanggit si Paul ng mga weaknesses. Ano po? Sabi ni Paul in verse 10, meron siyang apat na binanggit. Kung may Bible lang kasi kayo, makikita nyo sa Bible niyo. And don't rely on the screen kasi hindi rin po kayo matututo hanggat hindi kayo nagsusulat. So, palakpakan natin yung mga nagsusulat. Yung mga binibigyan ka ng notebook. Siguro walang laman yung notebook nyo. Okay. So, first, sabi ni Paul ay insults. Okay, pag-aralan muna natin. Na maaaring meron tayong mga insults na ating naririnig. Siyempre, pag insults, hindi sa galing sa sarili mo, kundi galing sa ibang tao. Ano po? So, siguro lahat tayo nagkaroon na ng insults. Si Paul, when he was transformed, Paul had received a lot of insults. Bakit? Kasi si Paul was used to be a prosecutor and persecutor of the Christians. And nung siya ay na-born again, and siya ay minit ni Lord, nagkaroon siya ng dagliang pagbabago. So you can see he had received a lot of insults. From whom? From those that were with him before. Ano po? And also, yung mga bagong kapatiran, hindi agad naniwala kay Pablo. Even sina Peter, hindi agad sila naniwala. Si Paul, yung pumapatay dati ng Kristyano, ngayon, kasama na natin. So, insults are when people think of clever ways of making your faith or your lifestyle or your words look stupid or inconsistent. So, ano yun? So, nung bago ka na born again, siguro, sabi na, born again. O, minsan tagay muna. So, siguro, ganun kayo. O, dati ninyo mga kasamahan, ngayon, inuuyam na kayo dahil hindi na kayo kasama nila ngayon. Right? So, you were insulted. And, naalala ko noong minsan nag-apply ako ng trabaho sa government. Yung isa kong kaibigan na city official na was there when I applied. Akala ko babaka pa niya ako. Na-introduce niya ako sa city administrator. Kaibigan ko po to, attorney. Sorry. Kaya lang naligaw ng landas kasi naging born again. So sa halip na baka pa ako, ininsulto yung faith. But during those times, if you're insulted like that, what will you do? So, mamaya pag-uusapan natin, bakit strength ang weakness? Bakit may power sa weakness? Right? And also, hardships. Enumerate ni Paul na ang kahirapan ay kasali sa kahinaan. So, when these are circumstances that are forced upon you, na yung dati mong maayos na sitwasyon na turn around because of some people who did something against you. So, ito yung situation na na-feel mo na na-trap ka. Right? Na hindi mo ginusto, pero nandun ka. And one best example of this hardship or hard life that he did not deserve was Joseph. You know Joseph, the dreamer? So, siya naman ay mabuting bata. Siya ay mabuting kapatid. Minsan nagdala lang siya ng baon para sa kanyang mga kapatid. Itinapon pa siya sa balon. At ipinagbili pa siya. Right? At mula doon, he was trapped in a situation where napagbintangan siya, and then dinala pa siya saan? Sa prison. Right? So, he experienced a lot of hardships because he was the favorite son. Na sitwasyon noon ay iba, pero dahil sa hardship na kanyang naranasan at inalaw ng Lord sa kanya, what happened to him was that he was trapped in this kind of situation. Ano po? So, sa ating panahon, maaaring iniisip mo, ano ba yung mga hardship ko ngayon? Sabi mo, marami. Siguro ang iniisip mong hardship ay yung iyong subject na hindi mo maipasa. Right? Yun kaya ay isang uri ng hardship. Pero, minsan, weaknesses are not things that were intentionally made by us, but we were put in that kind of position. Halimbawa, marami akong narinig or nababasa. Sometimes they don't know. Nung napangasawa nila ang isang tao, akala nila mabait. But they were trapped. For example, especially minsan, mga foreigner, mabait yung kalimitan naman dahil we have differences in culture, in tradition, sa kanilang mga mindset. So sa una, mabait, nagkasunod. Tapos biglang, dahil magkaiba sila, he was trapped or she was trapped and she was there.
So she cannot do anything. It became a hard life for him or her because of this kind of situation. Ano po? So kung minsan, ang ating mga pamilya, ang ating kapatid, o mga magulang, or asawa, or anak man, minsan they are choosing the kind of bad life. Marami silang bisyo na taliwas sa iyong pananampalataya. And this becomes very hard for you. Bakit? Kasi kapag ang iyong kasama sa bahay, o kasambahay, kasama mo sa bahay, halimbawa ay may bisyo, nagsusugal man yan, addict man yan sa drugs or whatever, lagi kang apektado. Kahit anong gawin mong pagtutuwid ng buhay mo, if they are choosing the wrong life, lagi kang damay. Right? So it becomes hard for you and it becomes a trap. But you are a son of God. Sasabihin mo, anak ako, kaya kailangan supportan ko pa rin ang magulang ko. Kaya kailangan mahalin ko pa rin ang asawa ko kahit ganito siya. Kaya kailangan yung kapatid ko, tulungan ko pa rin kasi Kristiyano ako. And so these things become harder for you. It becomes part of your hardships. Amen? Amen? So, these are hard things. Kung minsan naman yung mga paghihirap po natin, mga simpleng bagay lang. So, maaaring kung saan ka pinanganak, maaaring iniisip mo na siguro kung doon ako pinanganak sa lugar na yon o sa bansang yon, I may not be experiencing this kind of hard life. Ano po? Siguro isipin nyo habang naglalakad kayo dyan, doon kayo dumaan sa may shortcut, isipin nyo na sana hindi dito yung lugar namin sa church na hindi maputik. So, but it becomes part of the hardship that we are experiencing. Paul ay persecution. Ano daw po yung persecution? Hindi ko alam kung nakaranas na kayo ng persecution, pero ito ay abuses or painful circumstance or acts of prejudice or exploitation from people because of your Christian faith. Dahil tumayo ka sa pananampalataya mo kay Kristo, ikaw ay tinudyo, ikaw ay pinagsalitaan ng masama ng maraming tao, and for your Christian moral standards, dahil ang tingin nila sa iyo, ikaw ay banal-banal at sila ay hindi. Right? So, ito yung when you are not treated fairly. So, pangit yung iyong nararanasan at tinatanggap mula sa ibang tao. So, one example in the Bible that I thought to share is the life of Stephen. Ano po? Kung mababasahin niyo po sa Acts chapter 7, si Esteban sa Tagalog. So, si Esteban ay tagasunod ni Kristo. Pero, he had the first persecution of a believer. So, anong ginawa kay Esteban? Sino nakakaalam? Anong ginawa kay Esteban? Anong persecution na kanyang naranasan? Binato siya hanggang mamatay. Right? But the Bible is saying that while Stephen was being stoned to death, siya has welcomed the glory of God. He has seen the glory of God. Amen? So, sino pa? In the Bible, the three Hebrew young men. Sino-sino yun? Shadrach and basahin yung Bible niya. Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi ni King Nebuchadnezzar and all his subjects, kailangan lahat yuyukon sa golden statue. Ang hindi ay itatapon doon sa mainit na pugon. But these three young Hebrew men of faith did not allow themselves to bow down before the golden statue of the king. At anong sabi nila? Kahit kami naniniwala na kami ililigtas ng aming Diyos kapag hindi kami nag-bow down sa statue. Ngunit kung hindi man, hindi pa rin kami yuyuko. Right? So that kind of persecution put them in a hard life and bad situation. But in the end, it proved to be their strength. Amen? Bakit? Kasi, nung time na yon, nung lumabas sila, nung nandun na sila sa pugon, sabi ng hari, akala ko 3 lang yung tinapo natin. Bakit 4 sila? Meaning the presence of God was with them. There was a 4th man in the fiery furnace, none other than the saving God, Jesus Christ. Amen? At sabi ni Nebuchadnezzar, wala ngayon, wala nang magsasalita laban sa Diyos ng 3 kabataang yan. Kasi walang ibang Diyos na makakagawa ng ginawa nila niya ngayon na pagsisave sa 3 kabataang ito. Amen? Amen. Ay nakaranas ng ganon na, o ikaw, Gil, mula ngayon, pag sumimba ka pa sa ICC, nakita ka nagbasa ng Bible, yung mga tanim mo, bubunutin ko. Wala pang ganon, sa atin. Wala nakaranas
nakaranas ng persecution, ikaw, kapag ikaw, hindi ka makakadaan dito sa amin, sasaraduhan namin ito. Walang ganon. We are freely doing it. But some of our heroes of faith in the Bible, ganyan. Pero alam niyo po, may mga uri pa rin ng persecution ngayon tayo mga modern Christians. Nung bago kami na born again, sabi ng mga iba, hindi na kayo maiilibing sa libingan dyan. Kailangan magkaroon kayo ng sarili lupa nyo. Dahil iba na ang inyong religion. Right? So, and also, nakaranas na din kami batuhin, literally, maraming beses, sa bubong ng church. Yung parang umuulan talaga ng bato. Ano? Pero, kung ikaw Kristiyano, nag-worship kayo, inuulan kayo ng bato, anong gagawin mo? It becomes your strength. Why? Because you don't get stones to throw back to the neighbor. Hindi ka kumuha ng bato para, ito rin na sa inyo, ito rin na sa inyo. Otherwise, yung hardship or persecution ay nabaliwala. Yung weakness, nabaliwala. Hindi na-glorify ang God. Pero kahit binabato, tuloy kayo sa pagpupuri, tuloy kayo sa pagsamba sa Diyos, at habang dadaan ka sa bahay ng lalaking yon, naalala ko, good morning. Sa isip ko, good morning pa ako, binaton kami nito ng isang linggo. Alright? So, hindi na sayang ang weakness. Right? So, persecutions can happen. And I want you to know, to be aware of persecutions. Alam niyo po kung bakit ang Kristiyano hindi mainit? Hello? Kasi hindi kayo aware sa persecution. Or maybe you have not yet experienced persecution. Some persecutions are inside your homes, inside the church, inside your own circle. Amen? Minsan, nasa leader mo, hindi mo alam, you're persecuted. Kaya marami din Kristiyano na nag-stumble and they backslid kasi hindi nila kinaya ang persecution. Kasi sabi nila, yung nasa loob ng simbahan, pinersecute ako eh. Kaya di nila kinaya. Yung nasa labas, na persecution, kaya nila. Pero yung sa loob, di nila kinaya. But you know why? Ang sino man nakakatagal sa persecution, ay mapalad because you are strong enough to glorify God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, and another that Paul described as weakness ay tinatawag na calamities. So, or distress, difficulties, or troubles. So, si Paul dumanas po siya ng shipwrecks, dumanas siya ng maraming bagyo, binato rin po si Paul insults na na-receive. Ano po? So, and if you will read many people, many heroes of faith, many missionaries, dumanas sila ng mga bagay na ganito. Ito yung circumstances that tend to overcome you with stress and tension. Sabi mo sa katabi mo, marami ka bang stress? Kota na sa stress. So, these are called calamities. Yung kahit ayaw mo, darating. Ang bagyo kahit ayaw mo, darating. Right? So, kaya po, ang sinasabi ni Paul, brothers and sisters, makinig po kayo, ang weakness is either hardship, persecution, insults, or calamities. Ang weakness is not sin. A weakness is not anything that you do against God. Kaya sabi natin, ang weakness ko talaga ay lust. Ang weakness ko talaga overeating. Ang weakness ko talaga ay babae. Ang weakness ko talaga ay pera. Brothers and sisters, hindi po yun weakness. Why? You will see why it's not weakness. Because our weakness is meant to glorify God. Our bodily choices cannot glorify God. Basahin po natin. Because, sabi po dito, weaknesses are circumstances, situations, and experiences, and wounds that make us look weak. Yung mga bagay na para nagpapakita ng ating kahinaan. Ano po? So, these are probably that you would probably get rid of kung may lakas ka lang. Ito po yung mga bagay na sasabihin mo sa sarili mo, kung ganito lang ako kalakas, I will overcome this one. For example, ikaw ay, Paul was saying in the Bible na itong kanyang weakness, hiningi niya 3 times sa Panginoon alisin. So many Bible scholars is assuming that it is physical weakness or sickness. So but nobody knows, right? Because Paul did not particularize kung ano yung thorn or weakness na ito na kanya sinasabi. Pero, kung ito'y sakit,
Halimbawa, ang sinasabi ng isang may sakit, kung mabibili ko lang ang kagalingan, right? If I have money and I can buy wellness and healing, bibilhin ko. Right? Hello? So, ang weakness is something that you cannot buy from the strength that you have. Yun po yun. So, also, yung mga situation natin, kung maibabalik ko lang, wala ako sa ganitong situation. Right? Kung hindi ako ay sinilang sa mahirap na pamilya, kung ang aking mga magulang lang ay Kristiyano, kung ang aking mga kapatid lang ay sumusunod sa Panginoon. So sana ganito na ang kondisyon natin. It cannot be solved by your personal strength. Amen? By your own sarili. So you say, if I am strong, ininsulto ako nung aking kapitbahay, kapag kung ako'y may kalakasan, kung kaya ko lang, ininsultuin ko rin yan. Right? Kung ako ay ganito ang sitwasyon ko, hindi sana ako ganito. Kung ako ay may kalakasan, kaya ko rin gawin yung ginagawa ng mga iba. Tataya ako sa loto. Or tataya ako sa wedding. Kasi doon possibly makuha ko yung solution sa poverty. Right? Which is where I am undergoing hardship right now. So, kaya kung ako ay may kalakasan na sa sarili ko, yung bumato sa akin, babatuhin ko rin mamaya. Right? Kung sinampal ako, sinampal ko na rin. Right? So, but usually, we don't have that kind of human strength. Kalimitan, wala po tayong ganong lakas para makipaglaban sa situation po natin ngayon. So, that Christians don't use it the way the world does. Yung ating lakas ay iniisip natin kung saan natin gagastusin. That's why, in Mark chapter 12:30, sabi ng greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. There is no greater commandment than this. Bakit? Kapag alam mong gastusin yung iyong lakas, hindi mo ito gagamitin para hindi mo mahalin ang Diyos. Therefore, hindi mo gagamitin ang strength mo para ipakita mo sa iba na hindi ka nagmamahal sa Diyos. Did you see my point? Kahit malakas ka, kahit kaya mong gawin, hindi mo ginagawa kasi mahal mo ang Diyos. Amen? Kahit pagsalita ka ng ibang tao ng masama, anak mo man yan, asawa mo man yan, kapatid mo man, o anak mo man yan, hindi ka gumaganti. Bakit? Kasi ayaw mong gumanti dahil sayang ang iyong salita. Dahil ang salita mo, gagamitin mo lang to give glory to God. See that? Amen? Amen? That's why our weakness becomes our strength. Amen? Let's see. So, sabi ng Bible, do not return evil for evil, but overcome evil with good. Amen? Hello? Weaknesses are not sins. Amen? Una, ang weaknesses ay hindi po mga kasalanan natin. Lagi natin sinasabi na, sorry, weakness ko kasi talaga yan eh. Hindi ko talaga mapigilan eh. Hindi po yun weakness. Kasalanan po ang tawag doon. Amen? If you give in to temptation, when you are weak, then that is sin. It is not the weakness that God is saying in the Bible, according to Paul. So weaknesses are not sins, but these are experiences and situations that are hard to bear, that we cannot remove, either because they are beyond our control and because love dictates that we do not return evil for evil. Mas malakas ang sigaw ng pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mahal kita, kahit na ganyan ka. Alam niyo po kung bakit maraming asawa nagtitiis? Hello, mga asawa nagtitiis, taas ang kamay. Si the church. Alam niyo po kung bakit maraming asawa na nakaka 50 years, 70 years, BC, dapat talaga silang palakpakan kung nakatiis talaga sila ng 50 years. Right? Because marami na mag-asawa. 3 years pa nga naghihiwalay na eh. Kagaya ni Jericho Rosales at yung asawa niya. Noong una, binantayan ko yung story kasi hindi ko kilala yung babae. Sabi ko, wow, ang ganda naman niya, ang gwapo naman niya, perfect match. But after a while, in the news, wala na agad sila. Right? So, you can see there, may strength sa una. Pero in the end,
Dahil ba yan masaya sila? No! Alam niyo po kung bakit? At natuklasan ko. Kaya ang isang asawa hindi makikipaghiwalay sa kanyang asawa is not because mahal na mahal niya ang kanyang asawa through over the long years. Maybe to some. But what is true is, and mostly I believe, hindi ko alam kung agree kayo, is because the husband or the wife chooses to be strong in the Lord. She or he chooses to love instead of separation. Pinipili niya na manatili doon sa sitwasyon na ipinaglagyan sa kanya ng Panginoon. Because that is beyond his control. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, bawal makipaghiwalay sa iyong asawa. Amen? Pero kung minsan nag-aaway kayo, gusto mo nang maghiwalay kayo. Right? Gusto mo na, pero di mo magawa. Sabi ng isang babae, wala kasi akong pamasahe. Wala kasi akong maleta. Right? But you know, dahil we don't overcome evil with evil, but we overcome evil with love. That's why yung weak situation natin, God can turn it into a strong situation. Ganyan man ang iyong asawa, babae o lalaki, lagi ka mang inaaway, lagi ka mang pinapasakit ang puso mo, pero ang Diyos, kakampi mo, kaya nagiging kang malakas. Amen? At sinasabi mo sa sarili mo, Panginoon, ikaw lang talaga ang lover of my soul. Amen? You really are the lover of my soul, Lord. And thank you, Lord. Hindi man ako mahal ng aking asawa, di man niya ako pinapahalagahan, di man niya ako nireregaluhan, di man siya nagpapa-thank you, bagkus araw-araw pa ako sinisigawan. Lord, ikaw po ang aking Diyos. Amen? Amen? Palakpak ang mga nagtitiis na asawa. And also, I'll give you a parent. Hello? A parent. Yung mga hindi pa parents, pero yung parents, I know you will believe. Kung minsan ang ating mga anak, binibigay na rin natin lahat sa kanila, right? But sometimes they don't give back to you the love that we give to them because they misunderstand. Lahat tayo dumaan sa pagiging anak. Na-misunderstand natin ang ating parents, overprotective, overgiving, osisa, lahat-lahat. And sometimes, nasasaktan tayo. May mga anak talaga nalaban sa magulang. Sa salita, sa physical, right? And rejection of their parents. But why does the parent remain loving the child? Because the child is given to him or entrusted to him by the Lord. Yung situation na yun is beyond the control of the parent. The parent cannot say, sana yun na lang ang anak ko, mabait. Sana ganun na lang ang anak ko, ang mapagpakumbaba, marespeto. The parent cannot choose the kind of child that God has given him. Amen? But the parent has responsibility to introduce God to his child. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Ang parent ang may responsibilidad na ipakilala sa kanyang anak ang Diyos. Right? Kaya kahit kung minsan nasasaktan ang magulang o walang nare-receive in return from the child, she or he continues to love the child because even if it is a weak situation, he wants God to move in the life of his child. Amen? Kaya alam niyo po, ang power ng isang magulang, if you have studied The Power of a Praying Parent by Stormy Omartian, ang power niya doon is when she kneels before God for his or her child. Na palaging lulod ang isang magulang para sa anak. Kasi walang ibang mananalangin para sa anak, kundi ang magulang. Amen? Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang mga magulang na nananalangin para sa anak. Amen. Naalala ko yung nanay ko na 90 years old bago siya kanuman ni Lord. 10 kasi ang anak noon. Kaya tuwing tatawagan ako, yung kapatid ko, kasi kami nakasama sa bahay, lahat ng anak ay binabanggit. Sareng, lahat ng Sareng, Lila, Hipile, Felicimo, Rude. Kasi yung sunod-sunod na pangalan ng mga anak niya ay sa kanya sa ulo. Kasi pinapanalangin naman niya talaga ang kanyang mga anak. So, ang mga magulang, alam nyo, the Mother's Day, medyo yung mga anak,
pag Father's Day, mag-prepare kayo ng gusto sa mga tatay niyo, okay? Paghandaan niyo maigi yung Father's Day kasi minsan lang mag-Father's Day in a year. Paghandaan niyo sila, kahit magpansit man lang kayo dito. Paghandaan niyo yung inyong to show appreciation for them. Yung mga anak na wala dito yung tatay niyo, dali niyo po dito ang tatay niyo. Amen? So, kung nandito na, paghandaan niyo naman. Ano po? Okay, so, sa Jude 12 yata. May isang tao na dinala ng Diyos sa ikatlong langit. I will boast about that kind of man, but I would not boast about myself. So here implying that Paul was placed to the third heaven. Dinala siya ng Diyos doon. Pero sabi ni Pablo, hindi ko pagmamalaki yung sarili ko, kundi yung ganong tao. And I'm not sure whether it is a dream, but I know that this happened and only God knows. So Paul, in his state, ay nagkaroon siya ng experience of God na hindi naranasan ng iba. So, kung ikaw si Paul, pwede ka na magmayabang. Aba, nakita ko ng langit. Aba, tiniruan na ako ni Jesus. Marami akong nakita. Siguro nagmayabang ka na. But Paul was saying, I will not boast about myself. But I will boast about this kind of person. Right? So, pero sabi ni Paul, to keep me from being too elated, to keep me from exalting myself, to keep me from being conceited, para di ako maging mayabang. Anong ginawa ng Diyos? Kahit dinala ko sa ikatlong heaven, meron namang binigay ang Diyos sa akin. Thorn in the flesh. Tinik sa laman. Nasabi ni Paul, 3 beses kung hiningi sa Diyos, alisin mo itong Panginoon. Pero sabi ng Diyos, ang aking kapangyarihan ay sapat para ang weakness mo ay maging strength mo. For my power is made perfect in weakness. Right? So, saan ito galing? Sabi ni Paul, mismo in 2 Corinthians chapter 12, it is a messenger of Satan in verse 7, given to harass him. So, ang isang clear answer kung saan galing ang weakness, weaknesses come from the enemy. Weaknesses come from Satan. Satan afflicts the children of God through his angels. Alam niyo po, totoo po si Satan. Okay, when you became a Christian, you were engaged in spiritual battle against the enemy of God, named Satan. So, at ang aim ni Satan is destruction and death and misery among the people of God. Pero, Satan is not the only one at work in our every weakness. Pinutunayan niya ni Paul. God is also at work. This thorn is not just the work of Satan to destroy. It is also the work of God to save. Amen? Hello? Kung ang kaaway gusto kang pahirapan, gusto kang pasakitan, gusto kang papaghirapin, ang Diyos gumagawa rin para sa iyo. Amen? Ano ang purpose ng Diyos sa weaknesses mo? First, to prevent pride. Para hindi ka maging mayabang. Binibigyan ka ng Diyos ng weakness. Tayo. Amen? The reason is that because Paul describes the purpose for the thorn in terms of preventing his pride. Ang purpose ng Diyos kay Paul para hindi makapagyabang si Paul. Kaya siya binigyan ng mga experiences na ito is para naman maging mayabang si Paul. Baliktad. Satan is to produce pride. God is to prevent pride. Hello? Hello? Tama? So, yung revelation kay Paul in paradise, dapat nagmayabang na si Paul. Pero because of the weakness, God was able to prevent Paul from having pride. Pero sabi, God wanted to make Paul humble and turn him away from self-exaltation. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung ano man ang narating mo, huwag mo ipagmayabang. So God appointed the thorn of Satan for the work of salvation. For the work of salvation, right? Because the other reason we know the thorn is God's work and not just Satan's is that nung nanalangin si Paul, sabi ni Paul, Lord, alisin mo na to sa sitwasyon ko. Ito may sakit o karamdaman, Paul did not mention. But God said, no, I will not remove that weakness. Because in that weakness, my power and glory is exhibited among people and in yourself. Amen? Amen? So, makikita natin dito yung katotohanan ng biyaya ng Diyos. Everybody say, biyaya ng Diyos. So, the source of our weaknesses may sometimes be Satan,
as His destructive designs, but always our weaknesses are designed by God for our good. Amen? Amen? At yun ang gusto makita sa atin ng Diyos. Alam niyo po, I believe that all of us almost say, Lord, change my situation. Raise your hand if you say that. Yeah, because we experience hardship. Lalo na po ngayon, sa sobrang init ng panahon, ang dami pong effects nito sa atin. Our mood, our health, our relationship. Imagine mo, pag mainit ang bahay niyo, walang aircon, tapos lahat kayo taktak sa pawis. Tapos, sigawan kayo ng sigawan kasi mainit ang ulo niya dahil sa init. Right? So, anything that is hard can affect many areas of our lives. At sabi natin, Panginoon, alisin mo ka sa ganitong sitwasyon. Maaring financial difficulty, maaring relational, na hindi kayo nagkakasundo ng mga tao sa paligid mo. So sabi mo, Lord, alisin mo na ako, baguhin mo ang takbo ng aking buhay. Right? So, but ganun din po yung gusto ni Paul. That God say no. For my power is made perfect in your weakness. So that, ang purpose ng weakness, kay Satan, is to hit you. Okay. Okay. Ang purpose ng weakness is for Satan to wanting to hit us, but for God wanting to humble. Hello. So, Satan's whole design is to produce pride, not prevent it. Pero si Lord wants us to become humble. Imagine mo, sa isang situation na hindi mo kaya, ang pinaka magagawa mo na, lumapit sa Diyos, manikluhod sa Panginoon, ipanalangin ang iyong sitwasyon na baguhin niya or samahan ka niya sa sitwasyon para hindi ka magupo. Amen? Amen? So, the ultimate purposes of God for our weakness, sabi po ng verse 9, He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So that the ultimate purpose of God is to glorify the kind of power that moved Christ to the cross. Ito po yun. Ang purpose ni Lord sa weakness mo ay magkaroon ka ng biyaya na kagaya ng power na mayroon si Kristo noon. Kailan? Nung siya ay dinakip, nung siya ay pinahirapan, nung siya ipako sa krus, yung kind of power na nagdala kay Jesus from weakness to victory. Yun ang gusto ng Diyos sa'yo. Hello? If you were Christ at this situation, alam nyo, yung weakness ni Christ, inilarawan ng Biblia. Sa Garden of Gethsemane, when He was praying, dugo yung tumagi sa Kanya bilang pawis. Sa sobrang depression niya and sa sobrang takot niya. That was how weak Christ was then physically. Yung takot niya bilang tao, pahihirapan siya, ipapako siya, lalataguin siya. Alam na ni Kristo ang gagawin sa kanya. But He expressed His fear and His weakness to God. But the God the Father, inalis ba si Christ sa ganong situation? No. Because God had a purpose for the weaknesses of Christ during that time. Amen? Kaya ang purpose pala ng Diyos, first, to know the sufficiency of God's grace. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating mga pangangailangan sa ating lahat ng mga sitwasyon. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, sapat ang biyaya ni Lord. Kaya naman, marami po tayong dinanas na pagsubok. Amen? Mga kapatid natin, may mga dinaranas na pagsubok. Pero dahil napagtagumpayan po natin yan, saan? Sa pamamagitan lang ng biyaya ng Panginoon. Amen? Amen? And, nung ikaw at ako'y nasa ganong sitwasyon, ano ang ipinakita ng weaknesses na ito? The perfection of God's power working in you. Kasi kung di nangyari yon, you can never prove the power of God is in you. God is building into our lives at ang Panginoon ay palagi natin kasama. So sabi ng Panginoon kay Paul, for my power is made perfect in your weakness. Brothers and sisters, there is power in weakness. Everybody say it. You need to identify your weaknesses so that you can know where the power of God lies in your life.
Amen? Amen? Hanggat hindi mo nasasabi, Panginoon, weakness ko to. Again, ang weakness hindi kasalanan. Ang kasalanan sarili mong ginawa. That is consequence and it is not glorifying to God. Ang nagigib ng glorification sa power ng Lord are the situations which are beyond our control. Pero ninanais mo pa rin lakaran alang-alang sa pag-ibig mo at pagmamahal mo sa Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Okay. The title of our lesson is Lobat Na, What's Next? So if you're lobat na, mag-recharge kay Lord because there is power in the Word of God. There is power in prayer. There is power in fellowship. There is power in the study of God's Word. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po tumayo. Sabi ng isang awit na lagi nating naririnig dati. Kung minsan, dumaranas ka ng maraming pagsubok, and then you say, Lord, I don't want to worship you anymore. Lagi naman gano'n, mabuti pa yung kapitbahay natin. Kagaya ng awit 73 na ating inaral last week, that the wicked, good life is sometimes na-attract tayo sa kanila. Pero ang Panginoon ay may ginagawa para sa atin, hindi lang for the temporary reasons, but for eternal purpose. Gumagawa ang Panginoon sa iyo at sa akin. Amen. And whatever season of life that we are in right now, the Lord is still the God who is in control. Amen. All we need to do is accept that we are in this and God's power is resting on us through the grace of God. Amen. Sasambahin ka namin sa gitna ng aming nararanasan, sa lahat po ng aming kahinaan, Panginoon. Pinipili namin, Lord, na ibigin ka. Pipiliin namin, Lord, na sambahin ka. Hindi lamang during good times or happy moments, not only during prosperous seasons, but also during times